Today, sir. This time, I will discuss the communication breakdown. Ang communication breakdown po ay yung pagkawala ng komunikasyon. At this time din po, i-discuss ko po ang mga sanhi at epekto ng communication breakdown. Magsisimula po tayo sa introduction. Communication is the foundation of relationship, workplace, and society. However, when communication fails, it leads to misunderstanding, conflicts, and inefficiency. This phenomenon is called communication breakdown. Ang communication breakdown daw po ay pundasyon ng mga relasyon, lugar ng trabaho, at lipunan. Gayunpaman, kapag ito ay nabigo, nagre-resulta ito sa hindi pagkakaintindihan, alitan, at hindi epektibong pakikipag-ugnayan. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na pagkawala ng komunikasyon o communication breakdown. Let's proceed to our cause of communication breakdown. Mga sanhi ng pagkawala ng communication breakdown. Unang-una po is lack of clarity. Message that are vague or ambiguous lead to confusions. Ang pangalawa po is poor listening skills. When one party does not actively listen, important details may be missed. Number 3, language barrier. Difference in language, jargon, or technical terms can hinder understanding. Doon po sa lack of clarity, kawalan ng linaw. Ang mga mensaheng malabo o hindi tiyak ay nagdudulot ng pagkalito. Doon naman po sa poor listening, kakulangan sa pakikinig. Kapag ang isang tao ay hindi aktibong nakikinig, maaaring makaligtaan ang mahalagang detalye. At doon naman po sa language barriers, hadlang sa wika. Ang pagkakaiba sa wikang jargon o technical na ang termino ay maaaring humadlang sa tamang pag-unawa. Ang number 4 po, emotional interference. Stress, anger, or personal biases can distort messages. At number 5, cultural differences. Different cultural background may lead to misinterpretation of gesture, tone, or phrases. Doon po sa number 4, emotional interference, epekto ng emosyon. Ang stress, galit, o personal na bias ay maaaring makasira sa tamang kahulugan ng mensahe. At doon naman po sa cultural differences, pagkakaibang kultura. Ang iba't ibang kultura ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa kilos, tono, o salita. At let's proceed po sa number 6. Technological issues for internet connection, unclear audio, or delay responses in digital communication can disrupt conversation. Number 7. Overload of information. Too much information at once can overwhelm the receiver and cause misunderstanding. Doon po sa number 6, technical issues. Isyong teknolohikal. Mahinang internet, malabong audio o naaantalang sagot sa digital na komunikasyon ay maaaring maging sagabal. At doon naman po sa overload of information, labis na impormasyon. Kapag sobrang dami ng impormasyon ang ibinibigay ng sabay-sabay, maaaring mahirapan ang tagapagtanggap na intindihin ito. Dumako naman po tayo sa effects of communication breakdown. Mga epekto ng communication. Kung saan marami din pong may mga epekto po ang communication breakdown sa ating lipunan at sa ating pong pakikipagsalamuha sa tao. Number 1 po is misunderstanding and conflict in relationship. Number 2 po ay decreased productivity in workplace. Number 3, mistake and errors in professional settings. Dun po sa number 1, yung hindi pagkakaunawaan at alitan sa mga relasyon. Minsan po ay din sa mga pag-uusap, meron pong hindi sila pagkakaunawaan at kaya minsan napupunta po ito sa hindi pagkakaintindihan. Number 2, pagbaba ng produktibidad sa trabaho. At yun naman pong number 3, pagkakamali at maling desisyon na sa profesyon na larangan. Number 4, feelings of frustration, resentment, or distrust. Number 5, damage to personal and professional relationship. Doon po sa number 4, pakiramdam ng pagkadismaya, hinanakit o kawalan ng tiwala. Doon naman po sa number 5, damage to personal and professional relationship,
pagsira sa personal at professional na ugnayan. Ngayon naman po dadako tayo sa how to overcome communication breakdown. Paano nga ba makakaiwas o malulutas ang kawalan ng komunikasyon? Number 1 po is be clear and concise. Using simple, direct language to convey message effectively. Number 2, listen actively, focus on the speaker, ask clarifying question, and show empathy. Number 3, adapt to your audience. Use language and tone appropriate for the listener backgrounds. Dun po sa number 1, be clear and concise. Maging malinaw at direkta po tayo. Gumamit ng simpleng wika upang maiparating ng matama ang mensahe. Doon naman po sa listening activity, makinig ng mabuti. Magbigay ng atensyon sa nagsasalita, magtanong para linawin ang mga bagay at ipakita ang empatiya. Doon naman po sa number 3, adapt to your audience. Iangkop ang komunikasyon sa kausap. Gumamit ng tamang tono at paraan ng pakikipag-usap batay sa pangangailangan ng tagapakinig. And number 4 naman po is manage emotion. Stay calm and composed to avoid misinterpretation. And number 5, encourage open feedback. Create an environment where people feel comfortable asking for clarification. So, doon po sa number 4, manage emotion. Kontrolin ang emosyon. Manatiling kalmado upang maiwasan ang maling interpretasyon. Doon naman po sa number 5, encourage open feedback. Hikayatin ang bukas na feedback. Lumikha ng kapaligirang bukas sa tanong at paglilinaw. Number 6 po is use multiple channels. If one method fails, use another, calls or face-to-face. And number 7, avoid assumption. Verify information instead of assuming understanding. Doon po sa number 6, use multiple challenge. Gumamit po tayo ng iba't ibang paraan sa pakipag-ugnayan kung hindi gumagana ang isang paraan. Example po ay yung sa email. Subukan ang iba pa, katulad po ng tawag or personal na usapan. At doon naman po sa number 7, avoid assumption. Iwasan ang pagpapalagay. Laging tiyakin o linawin ang impormasyon sa halip na ipalagay sa tama ang pagkakaintindi rito. At yun lang po ang lahat ng naroon sa communication breakdown. Thank you. Good day again, sir. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ikalawang lessons kung saan pinamagalan po itong truth and thinking. Ang truth and thinking po ay katotohanan at pag-iisip, ang mga saligan ng kaalaman at pagpapasya. Ang introduction po is, truth and thinking are deeply connected concepts that shape our understanding of the world. Truth represents reality, facts, and accuracy, while thinking is the process we use to discover, analyze, and interpret truth. The way we think influence how we perceive truth, make decisions, and solve problems in life. Doon po, sinasabi po na ang katotohanan at pag-iisip ay malalim na nagkakaugnay sa konsepto na humuhubog sa ating pangunawa sa mundo. Ang katotohanan ay kumakatawan sa realidad, mga katotohanan, at katumpak, habang ang pag-iisip ay ang proseso na ginagamit natin upang matuklasan, suriin at bigyang kahulugan ang katotohanan. Ang paraan ng ating pag-iisip ay may malaking epekto sa ating pag-unawa sa katotohanan, paggawa ng desisyon, at paglutas ng mga problema sa buhay. Ngayon naman po idadako tayo sa the nature of truth, ang kalikasan ng katotohanan. First, the nature of truth po is objective truth, based on the facts and reality, independent or personal opinion. Number 2 naman po is subjective truth, influenced by personal experiences and beliefs. Number 3, relative truth, varies based on cultural, historical, or situational context. Number 4, absolute truth, unchanging and universal, believed to exist regardless of circumstance. Dun po sa number 1, objective of truth, is objektibong katotohanan. Batay sa mga katotohanan at realidad,
hindi naaapektuhan ang personal na opinion. Halimbawa nga po, yung mga batas ng agham, ganun po. Ang pangalawa po is subjective truth. Subjektibyong katotohanan, apektado ng personal na karanasan at paniniwala. Ang mga halimbawa po nito is opinion tungkol sa sining o panlasa. Ang number 3, relative truth. Relatibong katotohanan, nagbabago batay sa kultura, kasaysayan, or sitwasyon. At sa number 4, absolute truth. Ganap na katotohanan, hindi nagbabago at pandaigdigang paniniwalang umiiral anuman ang kalagayan. At ang halimbawa po nito is yung sa matematika. Katotohanan sa matematika. Ngayon naman po, dadako tayo sa the role of thinking and understanding truth. Ang papel ng pag-iisip sa pag-unawa ng katotohanan. Ang unang papel po sa pag-iisip is critical thinking. Evaluating information logically and questioning assumption. Pangalawa po is relational thinking, using logic and reason to arrive at conclusion. Number 4 po is creative thinking, exploring new perspective and innovative ideas. At ang number 4 naman po is emotional thinking, letting emotion influence perception which can sometimes disturb truth. At number 5, intuitive thinking, relying on instinct or gut feeling to determine what is true. Doon po sa critical thinking, critical na pag-iisip, sinusuri ang impormasyon ng lohikal at kino-question ang mga palagay. At doon naman po sa rational thinking, rational na pag-iisip, gumagamit ng lohika at pangangatwiran upang makarating sa konklusyon. And number 3, creative thinking, kung saan malikhain na pag-iisip, nagpapalawak ng pananaw at naglalabas ng makabagong idea. At doon naman po sa number 4, emotional thinking. Emosyonal na pag-iisip, naapektuhan ng emosyon na maaaring magbaluktot ng katotohanan. At sa number 5, intuitive thinking, intuitibong pag-iisip, umaasa sa distinct o pakiramdam upang matukoy kung ano ang totoo. Ngayon naman po, madako tayo sa barrier to truthful thinking, mga hadlang sa makatotohanang pag-iisip. First is cognitive biases. Personal biases that distort our judgment. Number 2, misinformation and deception. False information that manipulate perception. Number 3, groupthink, conforming to the opinion of others without questioning. And number 4, emotional influence, allowing emotion to override logical reasoning. And number 5, lack of evidence. The lack of evidence, accept claims without verifying facts. So, dun po sa number 1, cognitive biases, kognitibong pagkiling. Mga personal na pagkiling na nakakaapekto sa ating paghatol. Doon naman po sa misinformation and deception, maling impormasyon at pangnilinlang. Mga hindi totoong impormasyon na maaaring manipula ng ating pananaw. Doon naman po sa groupthink, pagsang-ayon sa opinyon ng iba ng hindi pinag-aaralan. Kailangan din po natin minsan sumang-ayon sa opinyon ng iba, or magbahagi din po tayo ng sarili nating opinion. Kasi pag nasang-ayon pa tayo sa opinion ng iba, nagkakaroon po ng mas magandang ugnayan at usapan ang bawat grupo. Doon naman po tayo sa emotional influence. Influensya ng emosyon. Pagpapahintulot sa emosyon na manaig sa lohikal na pangangatwiran. At ang last po is lack of evidence, kung saan po kakulangan sa ebidensya, pagtanggap ng mga pahayag ng walang sapat na patunay. Ngayon naman po, idadako tayo sa how to strengthen truthful thinking. Paano pa tatatagin ang makatotohanang pag-iisip? So, ang una po is ask question, challenge assumption, and seek deeper understanding. Yung number 2 is seek evidence, base beliefs on facts rather than opinions or emotion. Number 3, consider multiple perspectives. Be open to different viewpoints. Number 4, avoid biases. Recognize and minimize personal biases.
Number 5, think logically. Use reason and logic in decision making. And number 6, stay curious. Continue learning and questioning what you know. So, dun po sa una, as a question, magtanong, i-challenge ang mga palagay at humanap ng mas malalim na pag-unawa. Doon naman po sa pangalawa, seek evidence. Maghanap ng ebidensya, ibase ang paniniwala sa mga katotohanan sa halip na opinyon o emosyon. Doon po sa number 3, considered multiple perspective is isaalang-alang ang iba't ibang pananaw, maging bukas sa ibang pananaw at sa ideya. And number 4, avoid biases, kung saan iwasan ang pagkiling. Kilalanin at bawasan ang personal na pagkiling sa pag-iisip. And number 5, think logically, maging lohikal, kung saan gumagamit ng mga lohika at pangangatwiran sa paggawa ng desisyon. And number 6, maging mausisa. Patuloy na mag-aral at questionin ang mga bagay na alam na. That's all. Thank you.